Engineer Batino, siguro po, umpisahan po natin, ano po ang importansya ng pagbibigay atensyon po tungkol po sa health and safety ng mga empleyado sa workplace? Yan po ang una po nating talakayin. Thank you po, Engineer. Yes, Attorney, and of course, Mamani, of course, ang occupational safety is among the fundamental rights at work. Yan po ay sinasabi rin ng International Labour Organization, nakasama na siya pagdating sa fundamental rights at work ng bawat manggagawa. So, dito po ang pinag-uusapan natin, buhay at kalusugan. Hindi lang po ng manggagawa, pati po ng kanyang pamilya. So, workplace safety and health leads to an increased collective moral sa employees, at of course, productivity rin ng mga kumpanya, para walang disruption. Kasi alam naman natin lahat, there is linkage between safety and health and productivity. Kapag may mga aksidente ka, posibleng bumaba o bumagsak ang productivity ng isang enterprise. So, kailangan proteksyonan po natin ang ating mga manggagawa. Unang-una, siya po ay may pamilya, di ba? Unang-una, kailangan niya ang kanyang trabaho at pangalawa, tuloy, di ba? Kailangan na sa araw-araw po ay buhay na buhay siyang uuwi sa kanyang pamilya. Itutuloy ko yung ating pagtatanong. Base din doon sa una mong naitanong kay Director Batino. Sige nga po, how important are safety practices doon sa workplace? Ayan. Ano yung mga safety practices na dapat natin matandaan at ma-inculcate din sa isipan ng ating mga employer, Director Batino? Thank you po. Ma'am Ani, unang-una po, safety practices would define the kind and quality of the occupational safety and culture in workplace. Ito itinatrato natin na dapat kultura, nagsisimula ito sa mga programa, mga simpleng programa like good housekeeping. Alam niyo ba, kapag ang housekeeping ay na-address mo at nagkaroon ka ng good housekeeping, you can prevent 30% of the accidents and injuries that are bound to happen. Ngayon sa isang workplace, lagi namin sinasabi, kailangan merong hazard identification, risk assessment and control. Yun po ang isang instrumento o tool upang malaman natin, mahimay natin ano ba yung mga unsafe conditions na dapat bigyan ng responsive na programa sa kaligtasan at kalusugan para hindi ito mauwi sa mas grabing aksidente. So, tinitingnan din po natin yung exposure. Sinasabi nga namin, there should be a balance between prevention of accidents and injuries and occupational diseases. Kasi, di ba, dahil sa mga exposures na yun, posibleng mag-redound to into work-related illnesses. So sabi namin, balansin natin yung equation. It's good that you have preventive programs on a daily basis to prevent accidents and injuries, pero tignan din natin yung exposures. Exposure sa dust, sa fumes, at iba-iba pa po. Na eventually, kapag hindi natin na-arrest o na-control or na-eliminate, pwedeng mag-lead ito sa occupational illnesses. Pero ito rin, iduduktong ko, ngayon sa mga panahon na to, ang pag sinabi nating best workplaces, hindi lang to labanan ng zero accident, hindi lang to labanan ng safe man hours. Ito'y labanan na rin ng mga health domains, katulad doon ng mental health, di ba? I'm sure familiar naman tayo na sa lahat ng lugar ng paggawa, pwedeng merong stress dyan. So dapat meron din tayong mental health program. So, nire-define na rin natin ang workplace. Pag sinabi ng nating workplace o lugar ng paggawa, hindi na ito yung usual na brick and mortar. Di ba? Pwedeng platform work o alternative work arrangement, cyberspace, maganda. So, nire-define na natin. So, dapat tignan natin yung work setting para mas malaman natin ano ba yung mga responsive na programa na mag-a-address ng kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa. Yes, perfectly said, Attorney Dot. Yan, napakaganda ng sinabi ni Director Batino. Di ba, Attorney Dot? Go ahead, please. Thank you. Yes, Miss Annie. So, Director Batino, kanina po na-explain na po ninyo sa amin kung ano po yung mga benefits kapag meron po tayong mga safe and healthy procedures sa workplace. Like, sabi po ninyo, magiging mas productive yung mga employees, and then, of course, they will go home to their families very safe, and sabi po niyo, pati yung mental health po nila ay magiging maganda. Hindi po sila stressed, hindi po ba? But, Director Batino, siguro before I go to the
prepared question. Ang sasabihin ko lang po ano po ba itong mga usual na mga occupational illnesses? Ano po ba yung mga usual na occupational hazards? Thank you po. Very good question, meron po Attorney tayong Doc. okay, yeah. Okay. So, ma'am, Thank you. meron po, attorney, meron tayong mga physical hazards, di ba? Yung pwedeng yung mga unguarded machines, di ba? Pwede mag-cause ng ngayon cuts, lacerations. Sa construction, nandiyan po yung mga falling debris, di ba? Then, meron kang exposure sa dust, exposure to toxic fumes. So, depende po sa lugar ng paggawa. Doon po nagkakaroon po ano yung mga posibleng exposures sa aksidente at posibleng exposures that would be detrimental to health. Ano? So, yun yung mga common. Sabi ko nga kanina, no? Ang isang common dyan, yung mga nahuhulog o nahulugan. Di ba? O kaya nadadapa dahil nga purang housekeeping, pwedeng matisod o kaya dahil may slippery areas, pwedeng madulas. Then meron din tayong tinatawag na electrical safety. 'Di ba? Minsan ito yung bagay na hindi natin masyadong napapansin, 'di ba? Wala tayong masyadong kortesiya o pagpapahalaga sa electrical safety. Kaya minsan nagkakaroon ng electrocution. Hindi lang sa mga planta, pero kahit sa loob ng isang simple o basic na lugar ng paggawa, pwedeng magkaroon ng electrical hazard. So, safety sa machine, safety sa electricity, yan po yung mga dapat pagtuunan ng pansin. And of course, as I mentioned, yung housekeeping. Ito isa to sa mga programa na maraming lugar ng paggawa ang nag-i-implement. Napakagaling, Miss Annie. Alam mo, itong interview na ito natin kay Engineer Batino, i-share ko ito sa mga kilala ko na mga CEO, mga presidente ng mga kumpanya kasi he explained very well kung ano, Miss Annie, yung mga occupational hazards, yung mga illnesses na pwedeng mangyari. Kagaya po nung, uulitin lang natin kasi napaka-importante po nito. Yung pong mga unguarded machines, falling debris, exposure to dust, exposure to fumes. Tapos yung electrical, naku Miss Annie, marami na akong alam na naaksidente dahil sa mga hindi na titingnan ng mga electrical wirings. Pagkatapos yung mga slippery areas, pwede ka nga namang madapa o matisod kung hindi inaayos yung inyong lugar ng pinagtatrabahuhan. Thank you for that, Director That's Batino. correct, Attorney Miss Annie? Dot. Tama kayo doon. Tama yung binabanggit mo. Parang lumalabas, Attorney Dot, in every job site, mayroon inherent dangers. Ano po? Depende sa klase ng workplace na pinapasukan mo. May lagi. Dapat, nasabi ni Engineer a while ago, dapat marunong kayo mag-identify ng mga hazards doon sa inyong workplace. Ayan. Okay. Halimbawa, yan, na-identify mo na yung hazard sa inyong workplace. Halimbawa, Direktor, paano maikukorek yan? Ano yung dapat natin? Kailangan ba mayroon kaming mga makukuhang mga instructions or policies and regulations na magmumula sa DOLE, sa Occupational Safety and Health Center? What is the role of the DOLE? What is the role of the occupational safety in terms of the health and safety para ma-ensure natin yung safety ng ating mga manggagawa in the workplace? Thank you po. Yes, salamat po sa tanong, Ma'am Annie. Unang-una, ibanggitin ko lang yung occupational safety and structural framework. Everything starts with the prevention. So dito po pumapasok yung Occupational Safety and Health Center, yung aming institusyon. Kami po yung part ng DOLE o part ng gobyerno which works aggressively on promoting prevention of accidents, injuries, illnesses, and even deaths from happening in workplaces. Kasi in the scheme of things, di ba, yan ang pwedeng aggressively magawa ng gobyerno to promote prevention. Hopefully, everybody listens. Ngayon, ang second line po natin doon sa Occupational Safety and Structural Framework ay yung tinatawag na enforcement. I'm sure, Attorney, Ma'am Annie, familiar naman po kayo sa labor inspectors. So ito po yung mga bibisita sa lugar ng paggawa kahit walang prior notice. Kasama po sa labor inspection, sa coverage ng labor inspection, yung inspection ng kaligtasan at kalusugan. So yun naman po yung enforcement part. Ngayon yung third line po
ito yung tinatawag na compensation. So, nabanggit nyo kanina na ako'y naging for a while, naging head din ako ng Employees Compensation Commission. So, meron po tayong Employees Compensation Program in the event na magkakaroon ng work-related accident, injury, or illness, or even death. Huwag naman po sana ay pwede itong ma-compensate through the Employees Compensation Program. So, yun po ang roles ng gobyerno, particularly ng Department of Labor and Employment, from prevention to enforcement and to compensation. Pero of course, nandiyan naman yung mga batas. Katulad natanong po ni Ma'am Ani kanina, ano ba yung mga batas? So, at the moment, meron po tayong tinatawag na Occupational Safety and Health Law. Ito po, legislated to, no? Ito'y dumaan sa Houses of Congress, sa lower house, and of course sa Senate. Nagkaroon ng unified version at nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang legislative bodies at isinabit nung time ni Presidente Duterte. Ito'y para mapirman at naging batas po to. Napirman po to ni Presidente Duterte noong 2018 at nag-release ang DOLE ng implementing rules and regulations nito through DOLE Department Order number 198-18. At ito po, noong January 2019, both the law and the implementing rules and regulations came into full force. So, yun po ang pangunahing batas natin pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Pero of course, nandiyan po ang Occupational Safety and Health Standards at nandiyan po rin yung mga issuances ng isang DOLE Secretary pagdating sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Oh, attorney, have you heard yung sinabi ni aggressively nag-i-enforce sila. Tapos mayroon pang binanggit na alala ko, mga labor inspector na pumupunta sa workplace kahit na hindi nyo pinapadala ng information or any formal letter informing the employer ng workplace na bibisitahin nyo sila, under the law, walang nababiolate. Doon pwede nyo pong puntahan ang isang workplace po. Director Batino, bago ko ibigay kay Attorney Dot. Go ahead po. Yes, yun po yung labor inspectors. Sila po yung merong enforcement powers. Ang DOLE labor inspectors po ay nakahouse yan sa mga DOLE regional, district at provincial offices. So sila po ang pupunta. Sinabi ko nga, kahit walang prior notice sa isang lugar ng paggawa, mag-conduct ng labor inspection kasama po ang inspection pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Ayan. Alam mo, Attorney Dot, gusto ko yon. Okay. Kasi para makahuli kayo ng mga violators, Director. O sige, Attorney Dot. Go ahead, Attorney. Go ahead, yes. Attorney Dot. Actually, oo, Ma'am Ani, maganda yon kasi mga unannounced inspections, they will be caught unaware, di ba? Ibig sabihin, kasi pagka sinabihan mo sila, abay makakapaghanda sila. So mas maganda yan, mas okay po yan na hindi po nila alam na dadalaw ang DOLE. But Director Batino, bago po namin kayo tuluyang pakawalan po, meron po kaming isang case na ilalapit po sana sa inyo. And nandyan po sa linya po ng telepono ngayon via Zoom si Mr. Edmundo Lotera. Siya po ay 54 years old, taga Bulacan po. At ang pasyente po ay si Gabriel Lotera ng taga Bulacan. Okay, Sir Edmundo Lotera, good afternoon to you. Nandito po si Engineer Batino. Ano po ang inyong concern? Magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon po. Since na-aksidente po yung anak ko, ano po ba pwede namin gawin sa trabaho po niya? Ma'am, Attorney, pwede ko na po bang sagutin yung tanong? Yes po. Go ahead, Director. I've mentioned earlier, meron tayong Employees Compensation Commission na ang ipinapatupad niya ay yung tinatawag na Employees Compensation Program. So, in the event, ang premise natin, sir, yung nangyaring aksidente sa anak mo ba ay sa anak mo, right? So, ang premise natin, yung nangyaring aksidente ay work-related. Merong kinalaman sa paggawa. Pag sinabi natin work-related, pwede mangyari sa planta o sa loob ng lugar ng paggawa o di kay papasok ka o pauwi mula sa bahay mo papuntang lugar ng paggawa at sa pauwi mula lugar ng paggawa pauwi sa bahay, yun po yung scope ng tinatawag na work-related. So kung yan ay mangyayari at work-related, pwede mag-claim ng compensation benefits
sa system. Okay? Ang implementing agencies po kasi ng Employees Compensation Program para sa pribadong sektor ay SSS, para sa gobyerno ay GSIS. So, kung yan po ay sa private, ang mga employer po meron silang may SSS account. So, yan po ay i-apply. Okay? I-apply ni employer for benefits bilang SSS member. Yung anak nyo bilang SSS member, at dahil work-related yan, meron ding benefits na makukuha from the compensation, Employees Compensation Program. So yan po, kung yan ay employed ang inyong anak, then dapat po si employer ang mag-file ng tinatawag na sickness benefit. Yan po ay ipa-file sa SSS. Ngayon, meron pa rin pwedeng benepisyo na additional kung merong out-of-pocket expenses po. Let's say, inabunuan nyo muna yung pagpapagamot ng anak nyo, ng kamag-anak nyo, then pwede po yan ma-reimburse. Okay? Pwede pong ma-reimburse yan from SSS. Pwede ma-reimburse yan for, alam ko, 30 to 60% of the medical expenses can be reimbursed from the system. At in the event, wag naman sana, no, sa mga cases po na naputulan ng kamay, ng paa, meron pong prosthetic arm, prosthetic leg na pwedeng i-provide ang Employees Compensation Commission. So, yan po lamang ay examples ng mga benepisyo na pwedeng makuha sa Employees Compensation Program in the event po na work-related ang nangyaring aksidente doon sa manggagawa. Okay. Director Batino, for a while, and of course, thank you very much para dun sa explanation na yan, Attorney Dot. Gusto ko lang matanong, Mr. Lutera, if I'm not mistaken, paano nga po ba na aksidente? Mabilisan lamang po. Mr. Lutera, go ahead please. During work po niya, nahulog po sa taas ng forklift. Tapos po, basag po yung bungo, yung mata niya nakaluwa. Tapos po, Okay. yun po, sa hospital po, 6 months. Teka muna, bakit siya umakyat sa forklift? Ano po bang trabaho niya? Bakit nandoon siya? Sino nagutos sa kanya? Go ahead po, Mr. Lutera. Nutusan po ng supervisor na umakyat po, dalawa sila. Tapos sabi Ano ba- po, pag di mariregular. Ano Hindi po, po pag sila hindi mariregular umakyat, hindi mariregular? Trabaho niya po ba yung umakyat sa forklift? Hindi po, warehouse coordinator po siya eh. Nakita ibig nga po ng mga kasama. Ang ibig niyo Ba't sabihin, kayo pinagawa niya yung isang bagay na hindi naman trabaho niya. Tapos, tama po ba yung narinig ko, Attorney Dot, na kapag hindi mo yan ginawa, hindi ka mariregular. Ang nangyari, tama pa ba yung pagkaintindi ko sa inyo, nahulog, nabasag yung bungo. Mabuti nag-survive yung anak niyo po. Okay, engineer, kung tama yung pagkakaintindi ko, teka muna. Anong extent ng pananagutan ng kumpanya dito? Mukhang medyo mahirap ito. Engineer, paano papasok dito yung yung occupational safety? Engineer, very quickly. Attorney Dot, sorry po. Well, Gusto ko ma-iterate ito. Go ahead, please. Thank you po. Unang-una, ma'am, yan pong ganyang aksidente ay dapat na i-report sa DOLE. Para po yan ay nag-conduct ang DOLE ng investigation. Kasi pagka fatal accident o kaya major accident katulad niyan, yan po ay nire-report dapat ng kumpanya sa DOLE. Then ang DOLE nagdi-dispatch ng team for the purpose of accident investigation para ang major objective para walang recurrence na mangyari. Then meron din pong report yan. Dapat coming from the Safety and Health Committee o kaya na ginawa ng safety officer ng kumpanya para i-detalye kung ano ba ang nangyari. So again, dun sa tinatawag nating Employees Compensation na program, may mga pumapasok po doon na accepting circumstances na pwedeng hindi ka maka-avail ng benefits kasi sumaklaw sa accepting circumstances yung nangyari. Halimbawa, gross negligence, intoxication, or willful intent to injure yourself or someone. Pero just the same, mama, this should be the subject of investigation para po malaman natin talaga at ma-decide sa level, let's say, ng SSS. May evaluator po kasi. Pag final yan for compensation benefits, sa level po ng SSS, mayroong evaluator na magde-determine kung yan ay work-related o hindi. Ngayon, idadagdag ko rin po, hindi ko na itatanong kung kailan nangyari ito, pero meron po kasing prescriptive period
ang filing ng Employees Compensation Benefits, yung po ay 3 years, 3 years from the time na nangyari yung contingency or yung aksidente. Well, in terms of the matter of the prescription period, mukhang hindi pa po tapos. So meron pa po siyang posibilidad na makakuha ng claim niya kasi the date of the accident was December 7, 2021. So if you count from 2021, 2 years pa lang. No? So kung 3 years po yung prescriptive period, hindi pa po nagpre-prescribe. Pero ito yung katanungan ko po, Director Batino. So aside from yung pwede po niyang makuha sa Employees Compensation Commission, ano po ang ginagawa po ng DOLE dahil in this case po, mukhang may kasalanan po yung supervisor dahil ipinagawa sa kanya yung isang bagay na hindi niya naman trabaho. So, ito po ba ay pwedeng pakialaman po ng DOLE and make the employer liable also? Thank you po. Yes po, attorney, no, nung nasabi ko kanina, no, doon sa unang pagtatalakay natin, merong Department Order 198-18, yan po yung implementing rules and regulations ng RA 11058 or yung Occupational Safety and Health. So, ang sinasabi ko nga, yan ay dapat na i-report sa DOLE. Kasi under po dun sa batas at kanyang implementing rules and regulations, merong penalties for violation in the form of administrative fines. Okay, so yan po ay iproproseso ng DOLE at titignan kung paano mananagot si kumpanya, hindi lang yung pagpapagamot ng empleyado o hindi lang yung pag-claim ng SSS and Employees Compensation Benefits, pero mismo yung kawalan o kakulangan ng programa sa kaligtasan at kalusugan. So meron pong penalties for violation doon in the form of administrative fines. Oo, Miss Annie, apparently, yung palang forklift na pinagamit sa kanya ay sira. So talagang obviously, merong negligence yung employer dito sa situation na ito. Okay, go ahead, Miss Annie, with your question. May sinabi kanina si Director, kailangan i-report sa Department of Labor sa mismo o kaya sa Occupational Safety. Director, what if? Sino po pala ang magre-report nito? Baka iniisip ko, I don't know, ako parang ina-assume ko, Attorney Dot, the company will not report that anymore kasi negligence nila. Baka itago, alimbawa itinago, hindi nila ini-report. At itong si tatay naman, wala naman siyang alam. So paano po kung nalaman ninyo na hindi ito ni-report ng company? Is there any violation? Liable pa rin po ba sila? Anong po pwedeng gawin nyo dun sa company for hiding that incident? Yes, ma'am, kasama po yung non-reporting sa mga violations na merong penalties ngayon sa regulation po sa sistema ng DOLE, pagka major accident na ganyan, including fatal accident, dapat ito po ay ma-report sa DOLE within 24 hours. Dapat ma-report wag na natin pag-usapan kung sino magre-report, pero posible nga hindi report ng kumpanya pero merong safety officer po ang kumpanya at merong hotline ng DOLE. Pag na-receive po nila yung information na yan, hindi na tatanungin ng DOLE kung sino nag-report, pero i-validate yung information. Then kapag kaya po ay na-validate ng DOLE and that there is truth to the information na nagkaroon ng major accident sa isang lugar ng paggawa, magdi-dispatch po ang DOLE ng investigation team. In fact, sa sistema po ulit ng DOLE, ang DOLE Regional Director, vested with the powers of the DOLE Secretary, pwede po siya, pagka mga grabing aksidente kasama ng fatal accident, pwede siya mag-issue ng work stoppage order. Yes, Miss Annie. Ang gusto ko lang malaman, before I go to the next question, tatanungin ko si Mr. Yung father po ng victim, hindi po ba kayo nagsumbong sa DOLE? Or meron po ba kayong ibang pinagsumbungan regarding sa pangyayari po sa anak po ninyo? Kasi very important po ito. Wala po, ma'am. Hindi po namin alam kasi sa po kami ng hospital, di po so apparently, palabas. Okay. So apparently talagang because of lack of knowledge, hindi rin sila nakapagsumbong. So let's proceed from there, no?
yung facts include the reality that pinagawa siya ng trabaho na hindi niya trabaho, pagkatapos, obviously, kasalanan ng employer dahil yung forklift na pinagamit ay sira. So, ngayon po, na ganyan po, no, na-aksidente na, nasa hospital. Director Batino, ano po ang inyong final advice kay Mr. Lotera tungkol po sa kanyang anak na kawawa naman? Director? Attorney, ganito, no? Again, nandyan pa rin naman ang Department of Labor and Employment. So sabihin natin na yan ay nangyari noon pa, no? Pero sa tingin ko, walang masama na ito i-report pa rin sa DOLE kasi yung mga ganitong pagkakataon pwede pa rin tignan ng DOLE. Ang objective nga, di ba? Ito'y nangyari na. Ang objective, wag na itong maulit muli. At para masigurado rin ng DOLE kung anong extent ng liability ng kumpanya at para ma-ensure din kung yung mga benepisyo na dapat makuha nitong manggagawa. So, ang advice ko, Attorney, Ma'am Annie, ipagbigay alam pa rin natin to sa Department of Labor and Employment. Yung Department of Labor and Employment na mayroong jurisdiction sa location ng kumpanya. Okay. Teka muna. Si Mr. Lotera, mayroon pa po ba kayong nais itanong? Mr. Lotera, mabilisan lang po kasi babalikan naman ulit namin si Director. Go ahead po. Ano ko lang po kasi stress po lagi yung anak ko eh. Di siya, bisa madali makakatulog dahil naisip nga po niya yung nangyari sa kanya. Opo, Sabi ganito niya, gawin wala natin. na raw siyang Opo. Attorney Dot, alam mo, nabasag yung kanyang bungo, pagkatapos hindi na nakabalik yung normal na pagkatao niya mula nung mahulog siya. So, mag-aantabay po kami sa inyo, coordinate po kayo dito sa aming mga handlers, nariyan si Josa Ibanez and of course si Ron Traballo. Mag-coordinate po kayo kasi tutulong kami na may coordinate namin ito sa DOLE at maghingi tayo ng tulong kay Director Batino, Mr. Lotera. So at this point, Attorney Dot, Mr. Lotera, maraming salamat sa inyo po. Attorney, very quickly lang, doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, hindi pa tayo tapos dyan, ha? Hindi pa tayo tapos. Attorney, I would like to ask Director Batino, doon sa ating mga kababayan, pag halimbawa nakakita kayo, Attorney Dot, sa umpisa pa lang ng ating program, may pinapaliwanag si Director Batino na may na-violate na mga safety rules sa isang workplace. Halimbawa, nakakita ako ng isang construction, may kinoconstruct na building. May nakita ako na nandoon sa napakataas na, pero wala siyang mga safety, safety PPE, like that. Anong ginagawa ibig sabihin, mapipenalize nyo ba outright yung kumpanya na yun pag nakita mismo ninyo po? O kaya kung may nagsumbong, tapos na-inspect nyo, and then it turned out to be true, napipenalize nyo po ba? And we'd like to find out how much is the penalty, Attorney Dot. Baka naman sasabihin ng employer, nako, chicken lang yan. Ibig sabihin, we can afford to pay. How much is the penalty for that? Let's say, for example, violating safety rules and mga safety rules ng isang workplace. Director Batino. Ma'am, sagutin ko muna yung unang part ng tanong mo, no? Kung may nakakita in plain view ng mga, sa tingin natin, occupational safety and violations, may hotline po ang DOLE, pwede mag-email sa DOLE, then ang DOLE va-validate yung information. Pagka na-validate na truthful, then magpapadala po ng labor inspector para tignan yung lugar ng paggawa na yun at para makorek o rectify yung hazards. Ngayon, may mga pagkakataon po na kapag imminent danger situation, ano po yung imminent danger situation? High probability na mangyayari aksidente at pag nangyari, high severity. Kung hindi man mamatay yung manggagawa, pwede siyang grabe masaktan. Even yung ganun pong instance na imminent danger, pwede pong mag-issue ang DOLE ng work stoppage order. So, now ma'am, going back to your question sa penalties, depende po sa violation, depende po sa violation, pero papangunahan ko na rin kayo na itong Department Order 198 ay sinasubject din po sa revision, pero as it is, hindi pa naman wala pang revised version, may nakalagay po doon sa matrix, doon sa penalties for violation, depende po sa violation. Pero
nakalagay din po doon, in the event of fatal accident, 100,000 po yan. Then yung mga ibang violations like walang safety officer, walang occupational health personnel, pag naging willful, yung mga violation na yon, ang penalties po pumapatak sa 40,000 on a daily basis. So, ang takbo po ng penalties sa daily basis until such time na ma-revise. Kung ma-revise yung portion na yon ng Department Order 198. So, may mga penalties po, daily basis siya, daily ang penalties na to depending on the violation. Okay, Attorney Dot, medyo mahirapan sila. Yes, Miss Annie. Ang gusto ko lang matanong, since kasama na po natin si Director Batino, and I'm sure yung mga employers po ngayon na nanonood po sa atin are very interested to find out, kayo po ba ay nagbibigay po ng mga seminar on occupational safety? Pwede po ba kaming lumapit po sa inyo para po magbigay po kayo ng tao na makapag-lecture po sa isang kumpanya? Thank you po. Ganito po, nagbibigay po tayo ng safety and health orientation. Kung gusto ng kumpanya, may mga safety and health webinars din kami, na on periodic basis. Meron topical po to, depende mga subject matters. Okay, then meron pong prescribed training na ibinibigay kami sa mga safety officers. Pero hindi lang po kami, meron nag-accredit po kami ng mga safety training organizations na pwede rin mga nasa private sector to na pwede pong mag-deliver ng mga prescribed training. And ano po ba itong prescribed training natin para sa isang safety officer 1? Kung low risk lang naman yan at konti lang empleyado, safety officer 1 ang kailangan yan, 10 hours po yung safety and health training dyan na prescribed. Ngayon, sa mga mas malalaki at medium risk to high risk, meron po tayong tinatawag na 40 hours basic occupational safety and health training. 40 hours po yun. Pagka non-construction, BOSH ang tawag namin dyan, yung Basic Occupational Safety and Health Training. Pero pag construction naman po, yung tinatawag na COSH, 40 hours din po, Construction Occupational Safety and Health Training. So, ito po ay mga prescribed training, ito po ay para sa mga safety officers. So, ang mga kumpanya, okay, regardless of size, regardless of the nature of hazards, kailangan po meron silang kaukulang safety officer at occupational health personnel din po. So, on the part of occupational health personnel, meron pong first aider, at certain point, kailangan nila ng occupational health nurse, at certain point, kailangan ng occupational health physician. So, yun po lahat ay nakapaloob doon sa ating occupational safety and health law at sa kanyang implementing rules and regulations. Very good. Alam mo, Attorney? Thank you so very much. Yes. We will invite you again, Director Batino. Pag-usapan natin ang marami pang may kaugnayan sa safety at workplace na napaka-importante ito sa ating mga manggagawa at ganoon din sa mga employer. Okay. Parting message po, Director Batino, dun sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig dito sa Radyo La Verdad 1350 at sa UNTV. Please go ahead po. Yes, Mama Annie at Attorney, so gusto ko lang ipabatid sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, patuloy lang po na tayo mag-ingat sa araw-araw, siguro din natin tayo ligtas at malusog sa araw-araw at yun nga, ngayon, lalo na ngayon, Christmas rush, I'm sure yung mga kumpanya talagang naghahabol ng mga output yan. Tayo as individuals, naghahabol din tayo ng mga panregalo. So, wag tayong padala doon sa Christmas rush para mapabayaan natin ang kaligtasan at kalusugan natin. Wag tayong magpatangay doon sa frenzy at iba pang mga kailangan gawin dahil sa Christmas season na to. Rather, lagi nating isa-isip, isa-puso at isa-gawa ang ating kaligtasan at kalusugan. Yun lang po at marami pong salamat sa UNTV. Maraming salamat, Ma'am Annie. It's nice to see you again. At maraming salamat po, Attorney, for the opportunity to be with you this afternoon para magbigay ng kaukulang kaalaman, advice at kung ano-ano pa na makakatulong sa ating mga manggagawa. See you soon. Yes, thank you so very much. Engineer Jose Maria S. Batino, OIC Executive Director of the Occupational Safety and Health Center, Department of Labor and Employment, or DOLE. Director, maraming salamat po sa inyo and see you again very soon po. Miss Annie? Thank you very much po, Director
Sa ngalan ni Kuya Daniel Lozon, kami po nagpapasalamat sa inyo. Thank you very much po. And of course, gusto din namin pasalamatan Mr. Edmundo Lutera. Again, di pa kami tapos dyan. Kami po ay magbabantay dito sa case nyo at mag-coordinate lamang po kayo doon sa inyong handlers. Nariyan si Rome Traballo. Kasama natin dyan. Katuwang natin si Jose Ibanez. Maraming salamat. And of course, ang MCJ Law Center, Attorney Ruth Soriano, maraming salamat sa Diyos. Okay, Attorney Dot, doon sa ating mga kababayan, di pa tapos ang serbisyong bayanihan. We'll pause for a break for some reminders at magbabalik po kami.